Sa puso ng Davao City, Pilipinas, na nakatago sa mga abalang kalye at buhay na lungsod, may isang Chowking restaurant, isang lugar na kilala sa pinagsamang lutuin ng Chino at Pilipino. Ang kwentong ito ay nagsimula sa isang mainit at maulap na hapon, kung kailan nagbabanta ang ulan, at isang kakaibang katahimikan ang bumabalot sa lungsod na parang hinihingi nito ang kanyang hininga. Ang bida ng kwentong ito, si Alex, isang manlalakbay na may hindi mapigil ang paghahangad sa pakikipagsapalaran at lokal na pagkain, ay nagpa siyang tumungo sa Chowking na ito para sa mabilisang kainan. Pagpasok ni Alex, sinalubong siya ng pamilyar na amoy ng mga ginisang putahe at tanawin ng pulang at dilaw na palamuti na nagbibigay sa loob ng isang nakakangganyo ngunit bahagyang garish na itsura. Habang lumalapit si Alex sa counter, isang hindi maipaliwanag na pagkabalisa ang unti-unting bumalot sa kanya. Ang mga staff, na karaniwan ay masigla at maasikaso, ay gumalaw ng may mabagal, halos robotikong katiyakan. Ang kanilang mga ngiti ay tila ipininta lamang, ang kanilang mga mata ay kulang sa init at pagkamaospitalidad na kilala sa kulturang Pilipino. Binaliwala ang di komportableng pakiramdam, umorder si Alex ng halo-halo at isang plato ng beef chow fan. Nang maghanap ng upuan sa tabi ng bintana, hindi maalis ni Alex ang pakiramdam na may nagmamasid sa kanya. Ang iba pang mga customer, kakaunti man sila, ay kumakain sa katahimikan, ang kanilang mga kilos ay sabay-sabay sa isang nakakakilabot na balay ng monotonong pagkain. Sa labas, lalo pang dumilim ang langit, nagpapahiwatig ng masama sa restaurant. Habang hinihintay ni Alex ang pagkain, naging makapal ang hangin, nagtataglay ng isang elektrikong tensyon na tila yumuyukod sa mismong tela ng realidad sa loob ng mga pader ng restaurant. Ang masayahing musika na tumutugtog sa mga speaker ay nagbalik loob, napilipit sa isang mababang, umuugong na tunog na kumakabog sa ritmo ng tumataas na tibok ng puso ni Alex. Nang sa wakas ay dumating ang pagkain, ito ay walang kahawig sa inorder ni Alex. Ang halo-halo ay isang malabo, umiikot na kailaliman sa isang baso, na may mga anino na tila kumikilos mag-isa, at ang beef chow fan ay isang hindi makilalang masa, banayad na nagpupulsate na parang humihinga. Ang server na nagdala ng pagkain ay may mga mata na masyadong malalim, masyadong madilim, at nang kumurap sila, naisip ni Alex na nakita niya ang ibang mundo sa loob nito. Nataranta, sinubukan ni Alex na umalis, ngunit tila nagiba ang mga lagusan. Ang dating pamilyar na ayos ng restaurant ay nagbago, nagiging isang labirinto ng mga salamin at usok. Ang iba pang mga customer ay nagsimulang magbago, ang kanilang mga mukha ay humahaba, ang kanilang mga bibig ay lumalawak sa nakakatakot na mga ngiti na puno ng sobrang daming ngipin. Sa gitna ng kaguluhan, isang bulong ang narinig, isang tunog na tila nagmumula sa mismong mga pader ng restaurant, nagsasalita sa mga wika na bumabalot sa isip ni Alex tulad ng mga tinak. Ito ay nagsalita tungkol sa unang mga kasunduan at mga gutom na Diyos, tungkol sa mga sakripisyo na ginawa sa dilim at ang presyo ng nakalimutang mga ritual. Ipinikit ni Alex ang kanyang mga mata, nakatuon sa mga alaala ng mga kalyeng sinisikatan ng araw at ang tawa ng mga taong nagdaraan sa labas ng restaurant. Sa bawat patak ng lakas ng loob, pinilit ni Alex na matuno ang bangungot, nakatuon sa realidad na alam niyang dapat na umiiral sa kabila ng kakilakilabot. Nang magmulat si Alex ng mga mata, ang restaurant ay tulad ng dati, puno ng tunog ng kwentuhan at kalansangan ng mga plato. Bagamat nabagabag ngunit hindi nasaktan, mabilis na umalis si Alex sa restaurant, ang araw ay biglang malinaw at maliwanag na parang hindi kailanman nagbanta ang bagyo. Ang karanasan sa Chowking sa Davao City ay mananatili kay Alex magpakailanman, isang nakakakilabot na paalala sa manipis na belo sa pagitan ng ating mundo at ng mga hindi masabing kakilakilabot na nasa kabila ng ati.